Anthony Edwards, Trae Young at opening night sa NBA, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Matapos naman na manalo ang Team USA ng gold medal sa 2024 Paris Olympics, ay natanong naman si Anthony Edwards kung willing ba daw ito na sumali sa susunod na FIBA World Cup. Na dito nga ay sumagot si Anthony Edwards na hindi daw, at wala na nga itong interest na maglaro pa muli sa World Cup. Alam naman natin na sa nakaraang FIBA World Cup noong 2023 na kung saan ay dito nga ito ginanap sa Pilipinas, ay nagtapos nga ang Team USA kabilang si Anthony Edwards ng 4th place sa nasabing tournament. Tinalo nga sila ng Team Canada kahit nag-average pa noon si Anthony Edwards ng 18 points per game. Pero kahit na hindi mag-participate si Ant-Man sa World Cup, inaasahan naman na kukunin muli ito ni Grant Hill para sa 2028 Olympics na gaganapin naman sa Los Angeles. Nasa ngayon ay 23 years old pa lang itong si Anthony Edwards pero grabe na ang kanyang performance sa mga international games. Ano pa kaya pagdating ng kanyang prime sa 2028 sa Olympics? Pero kung gusto talaga ng Team USA na mabago ang kanilang mga pagkakamali sa FIBA World Cup, ay kailangan ng Team USA na ipadala ang mas ma-experience na mga players. At maglagay din sila ng sakto at tamang mga big man sa kanilang lineup, lalo na ang tamang mga players na babagay sa kanilang kupunan. Na kung saan ay merong mga scorer, playmaker, defender at marami pa na yung magiging maganda ang takbo ng kanilang rotation. Kaya kailangan talaga ipadala ng Team USA ang kanilang mga best player kung gusto nilang mag-champion sa susunod na FIBA World Cup. Samantalang Trae Young, minaliit naman ang draft class ng 2024. Sinabi kasi ni Trae Young na no disrespect naman daw sa mga players na na-draft ngayong taon, na meron daw ilan sa kanila ay maaari tayong gulatin. Pero karamihan daw talaga sa mga na-draft ngayong taon ay nakikitang magiging role players. Kaya naman ramdam daw ni Trae Young ang mga naging decisions ng mga general managers, na kung saan ay sinusubukan daw nilang malaman kung sino ba ang pipiliin nila na magiging mahusay na role player sa kanilang kupunan. Dagdag pa ni Trae Young dito sa number 2 overall pick na si Alex Sarr, na hindi daw naniniwala ito na magiging franchise player ito para sa Washington Wizards. Pero magiging mahusay naman daw ito na player at magkakaroon ng mahabang NBA career. Pero sa totoo lang daw ay wala sa 2024 ang magiging kagaya nila Luka Doncic or Zion Williamson. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Trae Young para sa mga rookies ngayong taon. Na kahit pala sa number 1 overall pick na pinili ng kanilang kupunan na si Zaccharie Risache, ay wala din pala itong bilib sa maaari nitong ipakitang performance next season sa Atlanta Hawks. Nasa naging performance nga ni Zaccharie Risache sa Summer League ay nag-average ito ng 14.5 rebounds at 2 assists per game. Kaya ngayong darating na season pa talaga natin malalaman kung magiging contender team ba ang Atlanta Hawks dahil sa kanilang number 1 overall pick. At kung tama nga ba ang mga iniisip ni Trae Young na walang magiging superstar sa draft class ng 2024. Samantalang opening night sa NBA ay sagupaan kaagad ng 4 na malalakas na kupunan. Ang unang ang maghaharap kaagad sa October 22 ay ang New York Knicks laban sa defending champion na Boston Celtics. Hindi pa nga natin alam mga idol kung sino ang dehado at liyamado dito. Lalo at ang New York Knicks ay lalong lumakas sa addition ni Mikal Bridges at possible nang maglaro itong si Julius Randle. Pero tandaan din natin mga idol na hindi basta-basta kalaban ng Boston Celtics. Lalo at solid ang kanilang lineup na pinapangunahan nila Jason Tatum at Jaylen Brown. Susunod naman na maghaharap ng mga kupunan ay sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers. Na sa pagkakataon nga na ito ay kalaban na ni LeBron at Davis si Anthony Edwards na kakampi nila sa Team USA. Mapapalaban nga dito ang Lakers bukod kasi sa mga star players nilang sila Karl Anthony Towns at Ant-Man. Ay andyan din ang iba nilang mga role players na matatangkad. Kaya mapapalaban talaga kaagad dito ang Los Angeles Lakers lalo at wala pa naman silang nakuhang de-calibreng player sa off-season. Pero kayo mga idol, ano ang prediction nyo sa unang dalawang laro sa opening night sa NBA?